Good morning mga kapatid. Our devotion for today, in times of distress, sa panahon ng pagkabalisa. Our scripture reading, Psalm 27, verse 1 to 6, and our key verse, Psalm 28, verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore my heart greatly rejoiced, and with my song will I praise Him. Alam niyo po, ang pagsamba ay kadalasang may uugnay sa mga okasyon na masaya or may kagalakan. Well, purihin ang Diyos dahil sa mga mabubuting bagay na pinaparanas niyo sa ating buhay. But kung titingnan natin sa banal na kasulatan at i-review natin yung aspeto ng pagsamba, makikita natin na ang pagsamba ay hindi lang sa buhay na tayo ay may mga masasayang occasions, kundi kahit ito ho ay sa panahon na tayo ay nasa panahon ng pag-aalala, nasa panahon ng pagsubok, nasa panahon ng mga discouragement or even disappointment sa ating mga buhay, ang pagsamba ay still napakahalaga dahil ito ang siyang magpapanatili ng ating spiritual stability. Mananatili tayong matibay sa atin pong Panginoon. I remember the book of Psalms, makikita natin na ito ay punong-puno ng pagsamba sa Diyos sa kabila na yung mga psalmists ay nakakaranas ng mga matitinding affliction sa kanilang buhay. And even David, sa mga panahong siya ay wala nang matatakbuhan, wala nang matatakasan, ang kanyang buhay ay patuloy na umaawit na nagpupuri sa Panginoon Diyos at patuloy siyang ibinubuhos niya yung kanyang mga heartaches sa Panginoon. I also remember King Jehoshaphat, nung siya ay napapalibutan ng maraming mga kalaban, ang inutos sa kanya ng Diyos ay magkaroon ng service ng pagpupuri, service ng pagsamba. I also remember Paul and Silas, nung sila ay nakakulong at the middle of the night, sila ay patuloy na nagpuri sa Panginoon, umawit sila ng mga hymno. So sa buhay natin bilang isang tao at bilang isang mananampalataya, anuman ang iyong pinagdadaanan, anuman yung iyong mga kabigatan sa buhay, hindi yan reason para ikaw ay mag-complain, hindi yan reason para ikaw ay magtampo, o hindi yan reason para ikaw ay magduda or mabalisa. Ang mga nararanasan mo mga affliction, distress, pain sa iyong buhay is a good opportunity upang makita sa iyong buhay ang buhay na sumasamba sa Diyos. So let me ask you kapatid, depressed ka ba ngayong mga oras na ito? Ang mga nakikita mo ba sa iyong buhay ay parang napakalabo na? Or ikaw ba ay nasa difficult or desperate situation sa iyong buhay at hindi mo alam kung paano ka makakatakas dyan? Well, ngayon, ang pinakamaganda mong gagawin ay magkaroon ng puso ng pagsamba sa Diyos. Puso ng pagpupuri sa Kanya. Dahil pag nagkaroon ka ng puso na sumamba sa Panginoon, anuman yung iyong nararamdaman na panghihina, kabalisahan, kabigatan, yan ay ma-overrule. Yan ay malalampasan ng buhay or puso na sumasamba sa Diyos. Because if you worship God, anuman ang iyong pinagdadaanan, marirealize mo na walang mahirap sa Diyos. Let us pray. Our Father in heaven, sa mga oras na ito, anuman ang aking pinagdadaanan, at anuman ang mga nararamdaman ko, O Diyos, sa mga distress ng aking buhay, O Lord, Ikaw ay aking sasambahin sa kabila ng aking mga circumstances, O Diyos. Hindi, Lord, dahil sa mga nararanasan ko, but Lord, because of who You are sa aking buhay. Ikaw ang aking Diyos, Ikaw ang aking tulong, Ikaw ang aking shield, Ikaw ang aking pag-asa. And Lord, I know, tutulungan Niyo ako, O Diyos, sapagkat walang mahirap sa Inyo. Lord, bigyan Niyo po ako ng puso ng pagsamba kahit ako ay nasa panahon ng mga trials, disappointments, and even distress and heartache sa aking buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.